Sa Megacure, kinilala ni Pain na isa talagang malakas na kalaban si Jiraiya, kaya binigyan niya ito ng respeto bilang dating guro na talagang iginagalang niya. Biglang sumulpot mula sa tubig si Zetsu na nanood ng buong laban. Pinapaalala ni Pain na si Madara Uchiha mismo ang nag-utos sa kanya na hulihin ang Jinchuriki ng Nine Tails. Nag-volunteer si White Zetsu na sumama, pero sabat agad si Black Zetsu at sinabing may isa pa siyang laban na gustong panoorin kasi mukhang interesting. Sa Valley of the End, nagmumuni-muni si Toby habang iniisip niya na si Sasuke ay unti-unti nang nilalagasan ng balat ng ahas at malapit nang lumipad sa ere na parang agila. Sa ibang lugar naman, nasa labas ng hideout ng Akatsuki ang Team Heavy habang si Sasuke ay pumasok sa loob. Pagpasok niya, nadatnan niya si Itachi sa gitna ng hideout. Biglang umatake si Sasuke gamit ang bilis niya, tumalon sa likod ni Itachi, at tinuhag ito gamit ang Chidori Sharp Spear. Pero hindi pala totoong si Itachi yun. Naglaho ito at naging mga uwak. Bago tuluyang mawala, sinabi ni Itachi na magkita sila ng mag-isa sa Uchiha Hideout para doon na tapusin ang lahat. Pumunta si Sasuke at ang Heavy sa Uchiha Hideout. Habang naglalakad, sinabi ni Karen na nakakaramdam siya ng maraming chakra na parang galing sa iisang tao lang. Bigla silang inambush ng Shadow Clone ni Naruto pero pinatumba agad ito ni Sasuke gamit ang Chidori. Nang mawala ang clone, nakuha ng totoong Naruto ang alaala nito at nalaman niya kung nasaan si Sasuke. Habang papunta si Naruto at ang team niya para hanapin si Sasuke, hinarang sila bigla ni Toby. Napansin ni Kakashi na hindi kabilang si Toby sa listahan ng mga Akatsuki na binigay ni Kabuto. Sabi ni Toby, siya daw ay bagong miyembro. Sa utos ni Yamato, sabay-sabay na umatake sina Naruto, Sakura, Kiba at Akamaru. Pero sobrang liksi ni Toby at naiwasan niya lahat ng atake nila. Kahit ang Rasengan ni Naruto walang tama. Gamit ang kanyang Whack-A-Mole technique, tinamaan ni Toby isa-isa ang buong team habang iniiwasan niya ang mga suntok, sipa, at jutsu nila. Habang nangyayari ito, nakarating na sa Uchiha Hideout ang team ni Sasuke. Sinalubong sila ni Kisame Hoshigaki. Sabi ni Kisame na ayon sa utos ni Itachi, si Sasuke lang ang pwedeng pumasok. Kaya sinabi ni Sasuke sa team niya na manatili sa labas habang siya ay papasok para harapin at tapusin na ang laban kay Itachi. Sa labas ng hideout, nag-init si Suigetsu at gusto niyang sulitin ang oras ng paghihintay. Hinamon niya si Kisame dahil isa ito sa 7 Ninja Swordsmen of the Mist at may hawak ng legendary na espada na Samahada. Kaya habang naghihintay sila sa labas, nagsimula na agad ang 1v1 battle ni Suigetsu at Kisame. Habang papalapit si Sasuke sa Uchiha Hideout, chill lang si Itachi sa upuan, nagbabacktrack sa mga huling araw ng Uchiha Clan. Naalala niya yung time na inuwi niya si Sasuke kasi napilayan ito sa paa. Kinausap siya ng tatay nilang si Fugaku at pinapunta sa isang clan meeting kinabukasan. Pero hindi siya sumipot kasi may anbo duties siya. Kinabukasan, nilapitan siya ng mga miyembro ng Konoha Military Police mula sa Uchiha at pinagbintangan na siya ang pumatay sa best friend niyang si Shisui, na hindi rin dumalo sa meeting. Nakipaglaban si Itachi sa kanila habang tinatawag niyang mayayabang at nakakaawa ang Uchiha Clan. Tumigil lang siya nang marinig niya ang boses ni Sasuke. Pagka-uwi, habang niluluto siya ng nanay niya ng hapunan, pinatay niya ang buong Uchiha Clan, maliban kay Sasuke. Nang tinanong siya ni Sasuke kung bakit niya ginawa yun, sinabi niya na ginawa niya lang daw para subukan ang limit ng kanyang power. Gusto rin daw niya na lumakas si Sasuke para maging worthy kalaban balang araw. Bago siya umalis, sinabi pa niya kay Sasuke ang sikreto ng Mangekyou Sharingan, kailangan mong patayin ang best friend mo. Inamin niya na pinatay nga niya si Shisui at kung gagayahin siya ni Sasuke, magiging pangatlo ito sa clan na makakakuha ng Mangekyou. Biglang bumalik si Itachi sa realidad nang pumasok si Sasuke sa hideout. Tinanong ni Itachi kung anong nakikita ni Sasuke gamit ang Sharingan, sagot naman ni Sasuke, patay na si Itachi sa paningin niya. Boom! Bakbakan time! Unang tira ni Sasuke gamit ang Chidori Sharp Spear pero ginamit ni Itachi ang early sacrifice technique para sumampas sa balikat ni Sasuke. Iniwasan ng attack, pinaikot si Sasuke tapos sinabog sa pader. Pagkabangga sa pader, nag-charge agad si Sasuke ng Chidori at umatake ulit. Inakala ni Itachi na itutusok niya ito, pero kalat pala ang kuryente gamit ang Chidori Current. Gamit ang opening, tumalon si Sasuke at sinaksak si Itachi gamit ang sword niya. Pagbagsak ni Itachi sa lupa, nag-isip siya na lumakas nga si Sasuke, tapos biglang naging mga uwak ang katawan niya. Na-realize ni Sasuke, Genjutsu lang pala yung laban. Pero twist, si Sasuke din pala na lumalaban ay ilusyon lang din. Ang totoong Sasuke, nag-stealth move sa likod ni Itachi at tinuhag siya ng sword. Habang umuubo si Itachi ng dugo, tinanong siya ni Sasuke kung may iba pa bang Uchiha na buhay.
Nang balik tanong si Itachi, pinaalala ni Sasuke yung sinabi nito dati na magiging pangatlo siya sa clan na makakakuha ng Mangekyou Sharingan. Ibig sabihin may isa pang nauna kay Itachi. Ako lang kasama ni Itachi sa pag-execute ng clan massacre ang misteryosong Uchiha na yun, lalo pa niyang tinusok ang espada sa tiyan ni Itachi habang pinipilit alamin kung sino ito. Sabi ni Itachi, walang iba kundi si Madara Uchiha, co-founder ng Konoha. Biglang flashback si Sasuke, naalala niya yung sabi ni Ninetales noon na para daw siyang si Madara noong unang panahon. Hindi naniniwala si Sasuke sa sinabi ni Itachi na kasabwat daw si Madara Uchiha sa pagbagsak ng Uchiha clan. Para kay Sasuke, kalokohan yun kasi co-founder si Madara ng Konoha at dapat matagal na siyang patay. Pero sagot ni Itachi, minsan ang katotohanan ng iba ay kathang isip lang ng isa at ang totoo, buhay pa si Madara, kahit ayaw pa ni Sasuke maniwala. Habang nakabaon pa rin ang espada ni Sasuke sa likod ni Itachi, sinabi ni Sasuke na ang Sharingan niya ay malakas na at hindi na siya tinatabla ng Genjutsu ni Itachi. Bigla siyang lumingon at pinakawalan ng Chidori Sharp Spear sa totoong Itachi na nasa likod niya, konti na lang, tatamaan sa mukha. Hindi nila alam na may nanunood sa kanila, si Zetsu, na nagtatanong kung kailan ba talaga sila magsisimulang magbakbakan ng seryoso. Sabi ni Itachi, gusto niyang ikwento muna ang history ng Uchiha clan at binato si Sasuke sa loob ng Genjutsu. Doon nakita ni Sasuke sina Madara at ang kapatid nitong si Izuna na nag-e-ensayo, parang sparring ng anime brothers. Ayon kay Itachi, lagi silang naglalaban para palakasin ang isa't isa at dumating sa puntong pinatay nila ang sariling mga kakampi para magising ang Mangekyou Sharingan. Nang magkaroon ng Up-Vision power si Madara, naging leader siya ng clan at nagdeklara ng gyera sa mga ibang nayon. Pero may kapalit ang paggamit ng Mangekyou, nabulag si Madara. Para makakita ulit, ninakaw niya ang mata ng kapatid niyang si Izuna at pinagsama ito sa sarili niyang mata. Boom! Eternal Mangekyou Sharingan unlock. Lakas na, hindi pa nabubulag. Kalaunan, nakipag-alayan si Madara kay Hashirama Senju na magiging first Hokage at naglaban sila para sa leadership sa Valley of the End. Para sa revenge, si Madara daw ang nagpakawala ng Ninetales sa Konoha 16 years ago gamit ang control powers niya mula sa Eternal Mangekyou. Ayon kay Itachi, para magkaroon ng Eternal Mangekyou, kailangan kunin ng Sharingan ng kapatid kaya plano niya kunin ang mga mata ni Sasuke para malampasan pa niya si Madara. Dahil nandyan na ang ultimate kalaban niya, tinanggal ni Sasuke ang bandages niya sabay sabak sa action. Nagpakawala siya ng madaming shuriken at sumagot din si Itachi ng sariling shuriken. Tumakbo si Sasuke papunta kay Itachi na sinalo naman ng sword attack niya. Habang magkakapit sila ng weapons, biglang lumusob mula sa taas ang shadow claw ni Itachi at naghagis ng kanay. Nagpakawala si Sasuke ng malaking ahas mula sa first seal niya para may panangga, sabay talon pa atros. Gamit ang unsealing technique, nilabas niya ang isang Fume Shuriken at binato ito kay Itachi. Sinalo naman ito ni Itachi gamit ang kanay. Pero twist, nilagyan ni Sasuke ng kuryente ang Shuriken gamit ang Chidori kaya nabasag ang shadow claw ni Itachi. Gamit ang Mangekyou, nag-teleport si Itachi sa harap ni Sasuke at sinipa siya papasok sa pader. Natrap ang mga braso at paa ni Sasuke. Sabi ni Itachi, patawad, sabay kunyari tinanggal ang Sharingan ni Sasuke. Nakuha ni Itachi ang kanang Sharingan ni Sasuke at sinusubukan na ring tanggalin ang kaliwa, pero biglang pumasok si Sasuke sa second stage ng kanyang cursed seal form at ginamit ang natitirang pakpak niya para itulak si Itachi palayo. Pero hindi pa rin tumigil si Itachi, gumamit siya ng shadow claw na biglang lumitaw sa likod ni Sasuke at niyakap siya para hindi makagalaw habang si Itachi mismo ay lumalapit na para tuluyang kunin ang kaliwang mata. Pero ang buong eksena pala ay isang ilusyon lang, isang genjutsu na gawa ng Tsukuyomi mula sa Mangekyou Sharingan ni Itachi. Pero na-break ni Sasuke ang illusion gamit lang ang regular niyang Sharingan na sobrang ikinagulat ni Itachi at ni Zetsu na patagang nanunood ng laban sa tabi. Nagtataka si White Zetsu kung paanong na-break ni Sasuke ang Tsukuyomi gamit lang Sharingan na hindi Mangekyou, kasi nga dapat mas malakas ang Mangekyou Sharingan. Pero sabi naman ni Black Zetsu, sobrang galing lang talaga ni Sasuke sa paggamit ng Sharingan niya, parang master na tinapatan ang rookie, kung saan ang tinapon lang ni Itachi ay parang bato at ang sagot ni Sasuke ay parang shuriken ng Master Ninja. Habang nakaluhod si Itachi at nilalabanan ng sobrang sakit ng mga mata niya, si Sasuke ay nag-unseal ng dalawang Fume Shuriken. Binato niya ito kay Itachi, pero tinago niya ang pangalawa sa likod ng anino ng una para hindi mapansin. Halos hindi makaiwas si Itachi at muntik ng matamaan. Pero gamit ang manipis na wire, hinatak ni Sasuke pabalik ang shuriken at tinamaan si Itachi na hindi na gaanong nakakakita dahil sa epekto ng Tsukuyomi. Nagtaka si Zetsu kung bakit hindi ito naiwasan ni Itachi.
Pero napansin nga na sobrang labo na ng paningin niya. Nang makita ni Sasuke na tila lutang ang kuya niya, inasar niya ito at pinakawalan ang fire release Great Fireball technique. Halos tamaan si Itachi pero mabilis siyang tumalon paakyat para makaiwas. Pero sumunod agad si Sasuke, nag-Chidori habang papalapit. Tinamaan ng Chidori ang kisame ng hideout at nag-iwan ng napakalaking butas. Gumamit si Itachi ng sariling Great Fireball technique para gamitin both offensively at defensively, tinulungan siya nitong i-boost ang sarili palayo mula sa attack. Paglanding nilang dalawa sa bubong, parehong gumamit ulit ng Great Fireball technique sina Itachi at Sasuke, at nagbanggaan ng dalawang higanteng bola ng apoy sa ere. Biglang lumabas ang Black Flames ng Amaterasu mula sa kanang Mangekyou Sharingan ni Itachi, isang apoy na kahit anong gawin ay hindi namamatay. Kinain ng itim na apoy ang apoy ni Sasuke at nagsimulang sunugin siya mismo. Tinaakpan niya ang sarili gamit ang pakpak niya, pero kahit iyon ay nasunog. Habang halos kainin na siya ng Amaterasu, nagbalik si Sasuke sa normal na anyo at ginamit ang Chidori Sharp Spear para gumawa ng butas sa sahig, sabay shed ng balat niya, literal na parang ahas, para makatakas sa apoy, isang abilidad na nakuha niya matapos niyang ma-absorb si Orochimaru. Pag-angat niya ulit sa second stage ng Cursed Seal form. Ginamit ni Sasuke ang natitirang chakra niya para sa fire release Great Dragon Fire technique, isang dragon head-shaped na bola ng apoy na sumabog paitaas, tumama sa bubong, halos tinamaan si Itachi, at umabot hanggang ulap. Habang unti-unting nawawala ang anyo niya sa Cursed Seal at nauubos ang chakra, gamit ni Itachi ang Sharingan para tingnan ang chakra levels ni Sasuke at sinabing talo na siya. Pero ngumiti lang si Sasuke at tinanong kung akala ba niya pupunta siya sa isang deathmatch nang hindi handa. Biglang nagdilim ang langit at nagsimulang kumulog. Sabi ni Sasuke, ang susunod niyang jutsu ay hindi rin kayang iwasan, pareho ng Amaterasu. Habang nagsisimulang mabuo ang makulimlim na ulap sa langit, na-realize ni Zetsu na si Sasuke pala ang dahilan kung bakit nagkaroon ng thunderclouds, galing ito sa sobrang init ng fire release technique niya at ng apoy ng Amaterasu ni Itachi na never namamatay. Ginamit ni Sasuke ang kidlat sa ulap gamit ang chakra niya para i-activate ang bago niyang jutsu, ang Kirin. Sa sobrang lakas, nabura ang buong Uchiha hideout sa isang bagsak. Akala ni Sasuke, panalo na siya sa wakas, pero biglang tumayo si Itachi. Nakaligtas siya sa Kirin gamit ang Susanoo, isang higanteng guardian na gawa sa chakra at pwedeng magamit lang ng may Mangekyou Sharingan sa parehong mata. Habang dahan-daang lumalapit si Itachi kay Sasuke na ubos na ang chakra, biglang nagsimulang magwala ang natitirang parte ni Orochimaru sa loob ni Sasuke. Gumamit si Orochimaru ng 8 branches technique at lumabas ang 8 puting ahas mula sa Cursed Seal ni Sasuke. Galing sa bibig ng isa sa mga ahas, lumabas si Orochimaru, tuwang-tuwa na sa wakas. Makokontrol na niya si Sasuke at mabubuhay siya ulit gamit ang katawan nito. Pero gamit ang espada ng kanyang Susanoo, ang Sword of Totsuka, na kayang magsil ng kahit anong kaluluwa at ikulong ito forever sa isang genjutsu, tinadtad ni Itachi ang 7 sa 8 ahas at nasil si Orochimaru habang buhay. Kasama sa pagkasil ang pagtanggal ng Cursed Seal ni Sasuke. Pero dahil sobrang lakas ng enerhiya na nagamit ni Itachi para dito, naubos ang chakra niya at bumagsak ang Susanoo sa pinakapayak nitong anyo. Habang umuubo ng dugo, lumapit si Itachi kay Sasuke na hindi na rin makagalaw. Paglapit niya, bumulong si Itachi ng huling salita niya, sabay tinapak ang noo ni Sasuke gaya ng madalas niyang ginagawa noon, tapos bumagsak si Itachi sa sahig, patay. Tahimik lang si Sasuke habang iniisip ang huling sinabi ng kuya niya. Tinitigan niya ang katawan ng kapatid niya, tapos siya na rin ay nawala ng malay at bumagsak sa tabi nito dahil sa sobrang pagod. Sa kagubatan, hindi magawang talunin ng 8-man squad ang miyembro ng Akatsuki na si Tobi. Kahit na nakuha ni Naruto na tamaan siya ng Rasengan, si Yamato ay ginamit ang wood release para atali siya, at si Shino gamit ang kanyang secret technique, Insect Sphere, lahat ng atake ay dumaan lang kay Tobi. Napilitan si Kakashi na gamitin ang kanyang Sharingan pero hindi siya nakipag-ulu-ulo kay Tobi dahil dumating si Zetsu at inilahad sa lahat na napatay ni Sasuke si Itachi Uchiha na ikinagulat ng grupo. Agad na binago ni Tobi ang tono ng boses mula sa mataas at pabibog, naging malamig at seryoso. Sinabi niya na makikita niya sila mamaya. Pumunta si Tobi at Zetsu sa Uchiha hideout para kunin ang mga katawan ni Sasuke at Itachi, pero bago siya umalis, tumitig siya kay Kakashi at napansin ni Kakashi na may Sharingan din si Tobi. Sa mga guho ng hideout, tinanong ni Tobi si Zetsu kung nakuha niya ang mga pangyayari dahil gusto niyang suriin ito mamaya. Kinuha nila ang mga katawan ng mga Uchiha at tumakas patungong kanilang hideout. Pinatigil ni Zetsu ang laban ni Kisame at Suigetsu, inabisuhan sila tungkol sa pagkapanalo ni Sasuke at iniimbitahan ang Hebi sa Akatsuki hideout sa East. Pinili ni Kisame na umalis sa Akatsuki pagkatapos ng pagkamatay ni Itachi.
Samantala, gamit ang Byakugan ni Hinata, nakarating ang 8-man squad sa hideout pero naharang sila ng Amaterasu ni Itachi, ginamit ni Yamato ang Earth Release, Earth Flow Divide para magbigay ng ligtas na daan. Habang nakatayo sila sa mga guho ng hideout, napagtanto nilang wala na si Sasuke at si Naruto ay umiiyak dahil hindi niya kayang makahabol kay Sasuke. Sa hideout nila, inilahad ni Toby kay Sasuke na siya ay isang survivor ng Uchiha Clan downfall at tinanggal ang kalahating maskara niya para ipakita kay Sasuke ang kanyang Sharingan. Nang makita ito, agad na nag-activate ang kaliwang Sharingan ni Sasuke at naging Mangekyou Sharingan ni Itachi na nagpasik kay Toby ng Amaterasu. Tumakas si Toby at bumalik pagkatapos ng ilang sandali at ipinaliwanag na si Itachi ang nagbigay ng Amaterasu kay Sasuke at itinakda ito na mag-trigger kapag nakipag-eye contact siya sa Sharingan ni Sasuke. Naguluhan si Sasuke kung bakit ginawa ito ni Itachi at sinagot siya ni Toby na may mga bagay siyang alam tungkol kay Itachi na hindi alam ni Sasuke, kabilang na ang katotohanan si Itachi ay gustong protektahan si Sasuke. Nahihirapan si Sasuke maniwala na si Itachi ay nagprotekta sa kanya at sinabi kay Toby na si Itachi ang pumatay sa kanilang angkan. Sinabi ni Toby kay Sasuke na hindi si Itachi ang nagpasimula ng massacre mag-isa at inamin niyang siya ang tumulong at siya ay walang iba kundi si Madara Uchiha. Hiniling ni Madara kay Sasuke na alalahanin ang mga alaala ni Itachi noong bata pa sila, kaya't naalala ni Sasuke ang usapan nila ni Itachi noon tungkol sa kung bakit ang simbolo ng Konoha Military Police Force ay may markang pareho ng sa kanilang angkan. Hindi makapaniwala, nagalit si Sasuke kay Madara at hindi nagtagal ay nawala ng malay. Pagkagising ni Sasuke, natagpuan niyang nakatali siya. Sinabi ni Madara kay Sasuke na ang kapalaran ni Itachi ay konektado sa mga pangyayari noong panahon ng Warring States. Ang desisyon ni Itachi na patayin ang kanilang angkan ay isang misyon na ipinasa sa kanya ng mga nakatataas sa Konoha at isang kwento na ayon kay Madara, nararapat malaman ni Sasuke. Idinagdag ni Madara na ipinasa ni Itachi ang Amaterasu upang hindi marinig ni Sasuke ang kwento. Pumayag si Sasuke na makinig at nagsimula si Madara sa kanyang kwento. Noong panahon ng Warring States kung saan ang mga nayon ay nagsasagupaan para mapalawak ang kanilang mga teritoryo o lakas ng militar, may dalawang angkan na pinakamakapangyarihan, ang Uchiha Clan at ang Senju Clan. Pinamunuan ni Hashirama Senju ang Senju Clan at nakipaglaban si Madara sa kanya ng maraming beses. Isang araw, pagkatapos ng mahabang laban, nagkasunduan ng Uchiha Clan at ang Senju na magtulungan. Maliban kay Madara na hindi pabor dito. Pero bilang leader ng angkan, sumunod si Madara sa kagustuhan ng kanyang angkan at nagkaisa silang magtayo ng Konohagakure. Ngunit nang dumating ang oras para pumili ng Hokage na mamumuno sa nayon, si Hashirama ang napili, kaya't nagalit si Madara dahil hindi siya ang pinili. Sinubukan niyang hikayatin ng Uchiha Clan na mag-aklas laban sa gobyernong Senju, ngunit itinakwil siya ng kanyang angkan dahil sa kagustuhan niyang magdulot ng gulo muli. Mas lalo pang lumala nang paniwalaan ng angkan na pinatay ni Madara ang kanyang nakababatang kapatid at ninakaw ang Mangekyou Sharingan nito, pero ipinakita ni Madara kay Sasuke na kusang ibinigay ng kanyang kapatid ang mga mata. Para maghiganti sa nayon, nakipaglaban si Madara kay Hashirama gamit ang Nine-Tailed Fox sa lugar na tatawaging Valley of the End. Maraming shinobi, kabilang si Hashirama, ang naniniwalang namatay si Madara sa huling laban na iyon. Habang lumilipas ang panahon, ang nakababatang kapatid ni Hashirama, si Tobirama Senju, ang napili bilang second Hokage, at bilang tiwala sa Uchiha Clan, itinaguyod niya silang maging bahagi ng police force, kaya't hindi sila pinapayagan sa mga mataas na posisyon sa gobyernong Senju. Ang iba sa mga miyembro ng Uchiha Clan ay nagsimulang sundan ang kalooban at ideolohiya ni Madara at hindi nagustuhan ang pagiging mga tagasunod ng Senju. Ngunit wala ring ginawa ang Uchiha Clan tungkol dito hanggang 16 na taon ang nakalipas nang salakayin ng Nine Tails ang Konoha. Dahil kayang kontrolin ng Sharingan ang mga Tailed Beast, isinuspeto ng gobyerno ang Uchiha Clan sa pag-atake at pinilit silang ilipat sa mga liblib na bahagi ng nayon. Kaya't nagsimulang magplano ang Uchiha Clan ng coup d'etat upang pabagsakin ang gobyernong Senju. Ipinakita ni Madara na maliban kay Third Hokage, ang ibang miyembro ng gobyerno ay sang-ayon sa desisyon na patuloy na imbestigahan ang Uchiha Clan. Ipinakita niya kay Sasuke na si Itachi ay isang anbo na itinaga upang mag-monitor sa Uchiha Clan at kalaunan ay inutusan na sila ay paslangin, at ang mga tanging nakakaalam ng katotohanan ay sina Koharu Utatane at Homura Mitokado, ang dalawang tagapayo ng Konoha Council, Danzo Shimura ng anbo at ang Third Hokage. Nagpatuloy si Madara sa pagkukwento kay Sasuke tungkol sa katotohanan ng mga ginawa ni Itachi. Nang mag-4 na taong gulang si Itachi, napanood niya ang pagkamatay ng marami sa Third Shinobi World War, kaya't naging mapayapa siya sa kalooban. Si Fugaku, ama nila ni Sasuke at Itachi, ang utak sa coup d'etat na naglalayong patalsikin ang gobyernong Senju.
Para matagumpay na maisatuparan ng kudeta, ipinasok ni Fugaku si Itachi sa Anbo para magsilbing espiya. Pero hindi tapat si Itachi sa kanyang angkan, kundi sa Nayon. At nais niyang gawin ang tama para sa Konohagakure. Ginamit ito ng Konoha Council at ni Danzo Shimura, at pinakiusapan nila si Itachi na mag-monitor sa Uchiha Clan. Nang hindi nakapagkasundo ang third Hokage sa Uchiha Clan, nagdesisyon ang mga matanda na alisin sila. Inatasan si Itachi ng isang mahirap na desisyon, hayaang maganap ang ng kanyang angkan na magdudulot ng kaguluhan sa Nayon, pagkamatay ng maraming inosente, at magpapasimula ng Fourth Shinobi World War, o patayin ang kanyang angkan upang maiwasan ang gyera at ang maraming patay. Sinabi ni Madara kay Sasuke na noong mga panahong iyon, nakapasok siya sa Konoha upang maghayganti sa Nayon at sa Uchiha Clan na tinanggihan siya. Si Itachi lang ang nakakaalam na buhay pa siya at siya lang ang nakatagpo sa kanya. Inalok ni Itachi si Madara ng isang kontra-proposisyon, tutulungan niyang patayin ang Uchiha Clan kapalit ng pagpapatawad sa Nayon, na agad tinanggap ni Madara. Pero habang pinatay ni Itachi ang kanilang ama, ina, at kasintahan, hindi niya kayang patayin si Sasuke. Kaya't pinatawad nito ang buhay ni Sasuke. Pagkatapos ng massacre ng angkan, naghiwalay sila ni Madara at nag-report si Itachi sa Nayon ng matagumpay na misyon at umalis sa Konoha. Pero hiningi ni Itachi sa third Hokage na pangalagaan si Sasuke at magbanta na ilalabas niya ang impormasyon ng Nayon sa mga hindi kalyadong bansa kung hindi ito matutupad. Tumanggi si Sasuke na tanggapin ang kwento ni Madara, sinasabing pinatay ni Itachi ang kanilang angkan para subukan ang limitasyon ng kanyang mga kakayahan, at wala siyang ibang layunin kundi maging kriminal na sumali sa Akatsuki. Wala daw dahilan si Itachi para protektahan siya, dahil kung gusto siyang patayin ni Itachi, hindi niya gagamitin ang Mangekyou Sharingan laban sa kanya. Ibinunyag ni Madara kay Sasuke na ang layunin ni Itachi, bukod sa implanteng Amaterasu kay Sasuke, ay ang pag-seal kay Orochimaru pati na rin ang First Seal of Heaven ni Sasuke. Isang bagay na posible lang kung pababain ng chakra ni Sasuke hanggang sa pinakamababang level. Ibinunyag din ni Madara na pagkatapos ng Konoha Crush, ang tunay na layunin ni Itachi sa pagbabalik sa Nayon ay upang tiyakin na mapoprotektahan si Sasuke laban kay Danzo matapos mamatay ang third Hokage, at nagsisilbi rin siyang espiya sa Akatsuki para sa kapakanan ng Konoha. Pagkatapos ng kwento ni Madara, tumayo si Sasuke sa isang bangin at napansin ang isang lawi na lumilipad sa paligid. Habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, naaalala niya ang mga alaala niya kay Itachi bago ang massacre ng kanilang angkan at kung gaano niya ito minahal at nirerespeto. Inihayag niya na papalitan niya ang pangalan ng kanilang grupo mula Heavy patungong Taka, at ang bagong misyon nila ay wasakin ang Konohagakure, at sa prosesong ito, nagising ang kanyang sariling Mangekyou Sharingan. Habang nakatayo ang 8-man squad sa mga guho ng Uchiha Hideout, inutusan ni Kakashi ang lahat na magkalat at subukang hanapin ang natirang amoy ni Sasuke. Pero mahina na ang amoy at hindi nila matukoy si Sasuke. Dahil nabigo ang misyon nilang hanapin si Itachi, nagdesisyon si Kakashi na magbalik na sila sa Konoha. Samantala, nahanap ni Tobi si Sasuke na nakatingin sa isang buo at maliwanag na buwan. Sabi ni Sasuke, tuwing tumitingin siya sa buwan, naiisip niya ang gabing iyon. Ikinwento niya kay Tobi na kaya niyang maalala ang mga pinipigilang alaala ng gabing iyon. Kasama na ang paggising ng kanyang Sharingan sa unang pagkakataon at ang paghabol kay Itachi na tumingin sa kanya habang bumabagsak ang mga luha sa kanyang mata. Inisip ni Sasuke na baka siya lang ang nag-imagine noon, pero ang alaala ng mga luha ang nagpaniwala sa kanya na totoo ang narinig niyang kwento. Habang iyon, natagpuan ni Tobi si Kisame na nagdesisyong umalis sa Akatsuki matapos mamatay si Itachi. Nagbago ang tono ni Tobi mula sa kanyang medyo pilyo na boses at ugali at tinanggal ang maskara. Nakilala siya ni Kisame bilang si Madara Uchiha, ang dating Mizukage. Nagulat si Kisame na si Madara nga pala si Tobi at siya pala ang nagmamanipula ng mga pangyayari. Dahil dito, nagdesisyon si Kisame na bumalik sa Akatsuki. Sa kanilang hideout, tinanong ni Tobi si Sasuke tungkol sa kanyang mga plano. Sumagot si Sasuke na balak niyang patayin ang mga elders ng Konoha bilang pag-aaveng kay Itachi at sa kanilang angkan, pero hindi siya nagmamalasakit kung anong mangyayari sa mga tao sa Nayon. Inalok ni Tobi si Sasuke at ang kanyang grupo na magsanib puwersa para hanapin ang mga tailed beasts para matupad ang kanilang mga layunin. Ipinaliwanag ni Madara na may 9 na tailed beasts at ginagamit ito ng First Hokage para kontrolin at ayusin ang mga digmaan. Bilang simbolo ng pagkakaalyansa ng mga bansa, binigyan ng First Hokage ng tailed beast ang bawat bansa. Inalok ni Madara ang Taka na sumanib sa Akatsuki dahil kulang sila sa tao matapos ang maraming pagkamatay ng miyembro. Inatasan ng Akatsuki ang Taka na hulihin ang 8 tails, habang sila naman ang hauli kay Naruto, ang Jinchuriki ng 9 tails.
Sa labas, nakipag-usap si Madara kay Zetsu at nagpasalamat na patay na si Itachi dahil wala nang humahadlang sa kanila, kaya pwede na nilang salakayin at wasakin ang Konoha. Tinanong ni Zetsu kung bakit ipasa ni Itachi ang Amaterasu kay Sasuke kung hindi niya alam na alam ni Madara ang katotohanan. Sinabi ni Madara na marahil ginawa ito ni Itachi para hindi mapasama si Sasuke sa Akatsuki. Ayon kay Madara, ngayon na wala na si Itachi at si Sasuke na ang pumalit, natutupad na ang kanyang mga plano. Sa kanilang paghahanap ng Eight Tails, ginamit ni Sasuke ang Genjutsu ng kanyang Mangekyou Sharingan upang interogahin si Kiyo Yatsuki, isang shinobi mula sa Kamogakyou, na nagsabi na ang Jinchuriki ng Eight Tails ay isang lalaki na may tattoo sa kanang balikat at maraming mga blade sa katawan. Sinabi niya na matatagpuan ito sa Valley of Clouds and Lightning. Pagdating nila sa valley, nakatagpo sila ng rapper na si Killer Bee, na siya pala ang Jinchuriki ng Eight Tails. Sinubukan ni Suigetsu na atakihin siya gamit ang Kubakura Bocho, pero gamit ang lakas ni Killer Bee, nakuha niya ang blade mula kay Suigetsu. Sinubukan din ni Jugo na umatake, pero ginamit ni Killer Bee ang Kubakura Bocho para talunin siya. Nang makita ni Sasuke ang pagkatalo ng kanyang mga kasamahan, nagdesisyon siyang siya na lang ang haharap kay Killer Bee. Dahil nais niyang makuha ang Tailed Beast para magamit ito sa Akatsuki upang tuluyang wasakin ang Konoha. Hawak ang Sword of Kusanagi, hinarap ni Sasuke si Killer Bee, ang Jinchuriki ng Eight Tails. Nasa kamay ni Killer Bee ang Kubakura Bocho ni Suigetsu at sinubukan niyang tamaan si Sasuke, pero pinatama ni Sasuke ang kanyang espada sa lupa para mag-balance at kinkick niya si Killer Bee sa leeg. Nahulog ni Sasuke ang hawak na Kubakura Bocho ni Killer Bee at ibinalik ito kay Suigetsu. Dahil nawala ang Kubakura Bocho kay Killer Bee, inilabas niya ang 7 espada at ginamit ito sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Sinubukan ni Sasuke na atakihin si Killer Bee gamit ang Sword of Kusanagi, Chidori Katana, pero tinapatan ni Killer Bee ng lightning release ang kanyang mga espada at naharang ang atake. Patuloy na umatake si Sasuke gamit ang Sharingan para subaybayan ang mga espada, pero muntik na siyang tamaan ni Killer Bee sa isang heel kick. Naiwasan niya ito, pero nataman siya ng 2 espada sa katawan. Sinabi ni Karen kay Sasuke na kagatin siya at gumamit siya ng chakra para pagalingin ang malubhang sugat ni Sasuke. Habang nangyayari ito, sinubukan ni Killer Bee na patayin si Sasuke pero tinamaan siya ni Suigetsu gamit ang Kubakura Bocho. Ang mga espada ni Killer Bee na may lightning release ay nagputol ng Kubakura Bocho ni Suigetsu, pero nakarecover si Sasuke at ginamit ang kanyang Chidori para kontrahin ang chakra ni Killer Bee. Habang si Karen ay nauubos sa pagpapagaling kay Sasuke, nagdesisyon ng iba na sabay-sabay nilang atakihin si Killer Bee at sinabihan ni Suigetsu na huwag magpigil. Nagtagumpay si Killer Bee na gamitin ang Disturbance Taijutsu para tamaan si Suigetsu. Kiniskis ang kamao sa dibdib niya, pero nahuli siya ni Suigetsu gamit ang Hydrification Technique. Dahil hindi makagalaw si Killer Bee, sinabi ni Suigetsu kay Sasuke na gamitin ang Chidori kay Killer Bee habang basang-basa ito, kaya't ang kuryente ay dumaloy at nag-shock sa kanilang dalawa. Habang si Killer Bee ay nakahiga at magulo, sinubukan ni Jugo na tamaan siya mula sa taas, pero iniwasan siya ni Killer Bee. Sinabi ni Killer Bee na sawa na siya sa laban at maghahanap na lang siya ng inumin. Gamit ang Mind's Eye of the Kagura, nakita ni Karen si Killer Bee habang tumatakbo si Sasuke papunta sa kanya. Nang makita ni Killer Bee na mahirap kalabanin ang mga ito, nag-transform siya sa version isang form, lumabas ang mga Chakra Tails. Naalala ni Sasuke ang ginawa ni Naruto noong laban nila. Gamit ang Mangekyou Sharingan, naiwasan ni Sasuke ang mga Tails ni Killer Bee, pero hinabol ni Killer Bee ang iba pang miyembro ng Taka. Pumasok si Jugo sa isang partial transformation at ginamit ang jet boosters para iligtas ang sarili, si Karen, at si Suigetsu, ngunit nahulog si Suigetsu sa tubig. Dahil sa impact ng pagtama ni Killer Bee sa lupa, nagkaroon ng malalaking ulap ng usok. Sinubukan ni Killer Bee na magtulungan kay Sasuke, pero ginamit ni Sasuke ang Genjutsu gamit ang kanyang Mangekyou Sharingan. Subalit, agad nakalabas si Killer Bee mula sa Genjutsu at ginamit ang lightning release, lariat para punch in si Sasuke, na nagdulot ng pagkabasag sa leeg, dibdib, at mga organs niya. Pamuna si Killer Bee na hindi epektibo ang Genjutsu sa mga Jinchuriki na may kumpletong kontrol sa kanilang Tailed Beast dahil ang chakra ng Beast ay kayang tanggalin ang Genjutsu. Habang si Sasuke ay nakahiga at malapit ng mamatay, ginamit ni Jugo ang Piston Fist Style 1 para tamaan si Killer Bee at ginamit ang Cellular Regeneration Ejection para pagalingin si Sasuke. Sinabi ni Jugo na hindi mamamatay si Sasuke dito dahil compatible siya sa Cursed Seal. Pero ang prosesong iyon ay nagdulot ng pagpapabata kay Jugo at naging hitsura ng batang-bata. Samantala, nag-transform si Killer Bee ng buo, inilabas ang 8-tailed ox mula sa loob. Sinubukan niyang umatake, pero ginamit ni Suigetsu ang tubig sa paligid para gumawa ng anyo na parang isdang demonyo at hinarang ang atake ni Killer Bee.
Sa anyo ni Suigetsu, nagawa niyang labanan ng Eight Tails habang si Sasuke, Karen, at Jugo ay nagsusumikap tumakas. Para hindi sila makaalis, pina-fire ni Killer Bee ang Tailed Beast Ball sa kanila, pero na-absorb ni Suigetsu ang lahat ng pinsala, niligtas ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa nakita ni Sasuke na handang magsakripisyo si Suigetsu para sa kanya at naalala kung paano siya tinulungan ni Karen at Jugo na pagalingin siya mula sa malubhang sugat, naisip ni Sasuke si Kakashi, Naruto, at Sakura. Nais niyang protektahan ang kanyang mga kasamahan, kaya ang kaliwang Sharingan ni Sasuke ay naging Mangekyou at ginamit ang Amaterasu. Sinusunog ang Tailed Beast. Sinubukan ni Killer Bee na gamitin ang tentacle para durugin si Karen, pero ginamit ni Sasuke ang Chidori Sharp Spear para putulin ang tentacle. Pero may isa pang tentacle na tinamaan si Karen at nasunog sa Black Flames. Sa desperasyon, ginamit ni Sasuke ang kaliwang Mangekyou para patayin ang mga apoy na ikinagulat ni Sasuke. Nang matutunan niyang kontrolin ang mga apoy, pinatay niya ang Amaterasu at nahulog si Killer Bee nang hindi malay. Habang dumudugo ang kanyang mga mata mula sa paggamit ng Mangekyou, tinanong ni Sasuke si Jugo na kunin si Karen at Killer Bee. Hindi nila alam, pinagmamasdan sila ni Jay at Kay, mga shinobi ng Kamogakure. Nang makita nila ang mga Akatsuki robes at ang Uchiha clan crest ni Sasuke, naalala nila ang pagkamatay ng Jinchuriki ng kanilang nayo na si Yugito ni sa kamay ng Akatsuki, kaya't nagdesisyon silang i-report ito kay Raikage, ang kapatid ni Killer Bee. Habang naglalakad pa uwi si Jugo at Sasuke, bitbit nila si Karen at Killer Bee na walang malay, pati si Suigetsu na parang jelly na. Tinanong ni Jugo si Sasuke kung okay siya dahil nawalan siya ng Cursed Seal of Heaven sa laban nila ni Itachi at hindi pa siya tuluyang gumaling. Inamin ni Sasuke na hindi niya inasahan ang laban na ganito kalakas pero sinabi niyang at least successful sila sa misyon nila.